Magandang gabi mga kapatid. So muli po tayo ay ipapasalamat sa Diyos sa muling pagkakataon na binigay sa atin upang tayo po ay magkasama sa himpapawid at sama-sama nating pag-aralan po ang salita ng Diyos. Ang layunin po ng ating pag-aaral ay hindi po personal, kundi para malaman lang po natin ang katotohanan sa mga bagay-bagay na may kaugnayan po sa ating pananampalataya. Yun lang po ang ating layunin po dito po sa ating pag-aaral tuwing usually Monday, Wednesday, Friday. Kaya lang po kagabi, nalipat po kagabi Wednesday. So ngayon po ay sa Friday. At least 3 times a day. Magandang pagkakataon na po yun. Marami rin po mga ibang mga kapatid ang merong Facebook Live sa Facebook. Tungayan po natin. Yun po ay makakatulong po sa ating paglago ng ating pananampalataya. So, good evening, good afternoon, good morning kung saan man kayo naroon. Sa ating po mga igsoon, diha sa Mindanao, sa Visayas, o sa lain-laing mga dapit. Maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon. Sa ating po mga kakabsat, yung po mga kabagis, ating mga kakabsat na mga Ilocano, marami pong lugar yan. Kasi sa buong Pilipinas, so matatagpuan kahit sa Mindanao, may mga bayan na mga Ilocano. Halimbawa po doon sa may North Cotabato, marami po mga Ilocano doon. Sa Coro, naimbang Rabi, kada kay amin, kakabsat. Sa ating mga katugangan, dyan sa may Bicol region, sa ating mga tugang, ano po, mga kapatid. Diyos marahay na banggi sa Intugabus. Dito po sa ating mga kapatid, kaibigan sa may Pangasinan, Santo Salabi, si kayo namin. Dito po sa may Carabao Island, may dayad kagabi sa inyong tanan. At sa amin po, magandang gabi. Maya pa ba kaya ko nga. Iba-iba po ang alas sinasabi nila 170 languages sa buong Pilipinas. Maliban po yung mga dialectos, ano po. Napakaraming wika ng napakaliit na bansa tulad natin. So ang ating pag-aaralan po sa gabing ito ay may kaugnayan po sa ating pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kumisan, meron po nag-comment na sinasabi niya, kung ganun kaya, gayahin na lang natin kung anong ginawa nila nung first century, hindi pwede yun. Yun po yung pagpapakita ng hindi pagkakaunawa sa kahulugan ng pagsunod. Kaya nakakalungkot po minsan na may mga ganong klaseng lumilitaw na mga comments na nagpapakita na hindi nila naunawaan kung anong ibig sabihin ng pagsunod sa kaarapan po ng Diyos. So this is a lesson in obedience. What is obedience? Ano ba yung pagsunod? Ano ba yung ibig sabihin no? Mahalaga po sa pag-aaral, alam natin kung ano yung kahulugan ng ating pinag-aaralan. Ano pong aspekto ng ating pinag-aaralan? Kaya ito'y sa relihiyon, kaya sa pagitan ng magkasama, o so ito sa Kongreso, sa Senado. Definition is very important. Kailangan makita natin kung anong kahulugan ng ating pinag-uusapan. Pag ang pinag-uusapan natin pagsunod sa ating pananampalataya, obedience, simply means doing everything that God commands us to do. Yan ang obedience. Pag sinabing tunay na pagsunod, yun ang paggawa ng lahat ng mga bagay na inutos sa atin ng Diyos. That's obedience. Bakit tayo sumusunod? Yan po isang mahalagang katanungan. Why do we obey? Bakit tayo sumusunod? It is a product of our faith in God. We obey because we have faith in God. Yun ang mahalaga po doon. Kaya tayo sumusunod dahil meron tayong pananampalataya sa Diyos. Our obedience shows our faith. Kung pagsunod po natin ay pinakikita ng ating pananampalataya. In other words, faith without obedience is worthless. Kung tayo po ay may pananampalataya, hindi naman tayo sumusunod, yun po ay meron tanong si Jun Sawal pero hindi po, amaya po natin sasagutin.
Kung tayo po ay sinasabi natin tayo sumasampalataya, hindi naman tayo sumusunod, o hindi naman natin ginagawa mga bagay natin na papakinggan, that's useless. Ang aking expression po doon ay, that's useless banana. Kasi saging na hindi mo makain, ibig sabihin noon, it's useless banana. Kung tayo po yung may pananampalataya na hindi naman tayo sumusunod, at di natin ginagawa mga bagay nating pinakikinggan, walang kalaga po yun, that's useless. Sabi ko nga, it's a useless banana. Pagka ganun po ang ating kaisipan. Dito po sa James, maliwanag po sa James chapter 1. Basahin natin sa James chapter 1. Dito po sa verse 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in the mirror, where he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. Sabihin, kung tayo po yung nakikinig at di natin ginagawa, walang halaga po yun. Para tayong tao tumitingin sa ating sa salamin, pag nakatingin ka sa salamin, alam mo itsura, pag-alis mo, di mo na alam. Yun ang description of James. So, faith is a product, or obedience is a product of our faith. Faith cannot be without obedience. True obedience is an obedient faith. Yun makikita natin. Kaya tayo sumusunod dahil meron tayong pananampalataya. Dito sa Hebrews chapter 11 verse 7, dito po sa kaso po ni Noah o ni Noe sa ating wika. Nang siya'y sinasabi ito sa pananampalataya, nakalagay by faith. Wala mo sinabing ibang salita, by faith. Sa Tagalog, sa pananampalataya si Noe na mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, di patungkol po doon sa baha, ay pinakinggan ang babala at gawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sangbahaya. Sa pamamagitan nito, inatulan niya ang sanglibutan at siya'y laging tagapagmana ng katwirang ayon sa pananampalataya. Saan nanggaling yung kaisipan na gawa siya ng daong? Yung ba'y galing sa kanyang sariling kaisipan o siya'y inutusan ng Diyos? So, ang ating pagsunod sa pananampalataya ay hindi bunga ng ating sariling kaisipan, kundi ito'y bunga ng ating pagsunod sa sinasabi sa atin ng Diyos. Kaya gawa po ng daong si Noe, hindi nanggaling siya sa sarili niyang kaisipan niyo. Ito'y inuutos ng Diyos na siya'y gawa ng daong. Dito po sa Genesis chapter 6, verse 14. Make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark and cover it inside and outside with pitch o alkitran. Yung sinasabi sa Tagalog. So bakit siya sumunod? Dahil sa pananampalataya. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Yung kanyang ginawa ay dulot ng mga bagay na sinabi ng Diyos sa kanya. Hindi nanggaling sa kanyang sariling kaisipan. Pag gumagawa tayo ng bagay na gawa lang ng ating sariling kaisipan, hindi tayo sumusunod sa Diyos. So yun po isang halimbawa ni Noe. Sumunod siya. Sabi ng Diyos, gawa ka ng daong gawa sa gopher, sumunod si Noe dahil siya may pananampalataya sa Diyos. Pangalawang makikita natin ay si Abraham. Dito po makikita natin word for word ay may salitang obeyed o sumunod. Pero yung unang salita sa pananampalataya kanya. So ito'y pinatutunayan ang sinabi natin. Obedience is a result of our faith in God. Ang ating pagsunod ay bunga ng ating pananampalataya sa Diyos. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. Kaya nung siya tawagin, siya'y sumunod kanya. Basahin po natin. Sa Hebrews chapter 11 verse 8. Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin, ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya'y pumunta na hindi nalalaman ng kanyang pupuntahan. That's faith. It's not blind faith. Iyon ay dahil sa kanyang matinding pananampalataya sa Diyos. Kaya nga po si Abraham ay tinawag na ama ng lahat ng sumasampalataya. Dahil pinakita niya ang tindi ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Isipin natin,
Tinawag siya ng Diyos, pumunta ka doon sa lupain ng Kanaan, at siya'y sumunod. Hindi niya alam ang Kanaan. Huwag nating ilagay ang konteksto sa ating modernong sanglibutan. Sa ating modernong sanglibutan, kahit hindi ka pumunta sa isang lugar, makikita mo na yung lugar. Sa internet, Google mo, makikita mo. Walang internet sa panahon ni Abraham. Walang balita, walang TV, walang radyo. So talagang wala siyang ibang informasyon tungkol sa lupain na yon. Pero dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, siya'y sumunod. Nalalaman niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Faith. Siya'y sumunod. Ito pinakamatindi. Sa Hebrews chapter 11 verse 17, nang inutusan siya ng Diyos na iyahin niya si Isaac na kanyang bugtong na anak. Ito po ay mas maganda doon sa original na pinanggalingan ng impormasyon na ito dito sa Genesis chapter 22. Yung pong King James, sabi niya, when God tempted Abraham, yun po yun ay salita ng panahon na sinulat ng King James ay tama. Pero hindi tama sa panahon natin ngayon. Kaya minsan, kung gagamitin natin ng King James, dapat familiar po tayo sa mga salitang ginamit sa King James. Pero kung hindi, pumili po tayo ng mas modernong salin, pero tapat pa rin. Dito sa New King James, tama na yung salin niya. Now it came, sa Genesis chapter 22, verse 1, verse 2. Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham. And he said, Here I am. Then he said, Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Ano bang, yung isa mabigat na kautusan? Para yahin mo yung bugtong ng anak, mga kapatid. Yan ay isang mabigat na kautusan. Samantalang dito sa Genesis chapter 21, sinabi ng Diyos na yung binhi ay tatawagin sa pamagitan ni Isaac. So, mayroong pangako kay Isaac, mga kapatid. Dito sa Genesis 21 verse 12. But God said to Abraham, Do not let it be displeasing in your sight because of the lad or because of your bondwoman. Whatever Sarah has said to you, listen to her voice. For in Isaac o Isaac, your seed shall be called. Seed being si Kristo pong pinag-uusapan doon. So, ibig sabihin, pagkatapos sabihin ng Diyos kay Abraham, kay Isaac tatawagan ng iyong binhi. Sa susunod na kabanata, siya papatay ni Abraham. Kung gano'ng katindi yun. Pero siya'y sumunod. Sa pamagitan ng pananampalataya, nang subugin si Abraham, ay kanyang inihandog si Isaac. Siya'y sumunod doon sa utos ng hat ng Diyos. Siya na tumanggap ng mga pangako, ay handang maghandog ng kanyang bugtong anak. Tungkol sa kanyang sinabi, kay Isaac ay tatawagin ng iyong binhi. Pagkatapos kay diyahin niya si Abraham. Dito rin po sa Romans chapter 4 verse 3, tinawag din po yun ang pananampalataya. Ito ang nasulat ni Apostle Paul, sapagkat ano sinasabi ng kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos at yun ay binilang sa kanya na katwiran. Dito sinabi sumampalataya si Abraham. Anong ibig sabihin ng si sumampalataya? Katulad din sa sinasabi sa Hebrews, siya'y sumunod. Dito sa James chapter 2 verse 21, hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng manggawa ng kanyang hinihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Nakikita mo ng pananampalataya gumagawa kalakip ng kanyang manggawa at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamagitan ng manggawa. Kaya't natupad ng kasulatan nagsasabi, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ay binilang sa kanya na katwiran at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Paano siya sumampalataya? Sumampalataya sa kanyang kaisipan o siya'y sumampalataya dahil siya'y sumunod sa sinabi ng Diyos? Sa verse 24, nakikita ninyo ng tayo naring ganap sa pamagitan ng magawa o ng pagsunod at hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. So siya'y sumunod. So siya'y may pananampalataya sa Diyos. Siya'y tinawag ng Diyos upang iyayin si Isaac at ito'y kanyang ginawa. Although pinagbawalan siya ng Diyos later on.
Pero nakita natin ang pananampalataya ni Abraham. Siya ay willing na sumunod sa Diyos. Nung si Abraham po si Sarah 89 years old at si Abraham ay 99 years old, sinabi niya na sila ay magkakaanak. Kaya nga po doon sa original account sa Genesis, tumawa si Sarah. Dahil hindi siya makapaniwala, sa tandaan niyang yun, nalipas na sa kogalian ng mga babae. O ang modern na katawagan ay menopause, ay magkakaroon pa siya ng anak. Ito kailang pagkakaroon ng anak ay gagawin nila yung proseso ng pagkakaroon ng anak. So sila ay magsisipig sa kanilang katandaan. So ginawa nila yun. Sa pananampalataya, maging si Sarah na isang baog, hindi siya nagkakaanak, ay tumanggap ng kakayahang magkaanak. So ginawa pa rin ni Abraham at ni Sarah ang ginagawa ng mag-asawa. Sa tanda nilang yun. Bagaman lipas na sa tamang gulang, dahil matanda na si Sarah, matanda na rin si Abraham, palibas ay tinuring ang tapat ang nangako. Kaya't mula naman sa isang lalaki na parang patay na, dahil sa katandaan, ay sinilang ang mga inapo na kasindami ng mga bituin sa langit at gaya ng di mabilang ng mga buhangin sa tabi ng dagat. Kaya di ka makapaniwala sa tanda niyang yon at ni Abraham, siya nagkaroon nila sila ng anak. So ito hindi anak ng alaman, ito anak ng pangako. Dahil sa natural na paraan, hindi sila magkakaanak sa tanda nilang yon. Pero sumunod sila sa Diyos dahil sa kailang pananampalataya. Dito sa John, so ang thesis ng Biblia, which is true, the truth of the scriptures is faith, real faith comes with obedience. So dito sa John 3:16, sapagkat ginalaman ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang sino man sa sumampalataya ay magmapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi dito, sumampalataya. O sabi ng iba, sumampalataya lamang. No. Now, this is Hebrews chapter 5, verse 8 and 9. Ito mababasa natin. Dito sa John 3:16, sinasabi, ang sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero sa Hebrews chapter 5, 8 and 9, bagamat siya anak, siya ay nagtuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At na maging sakdal siya, naging pinagmulan ng walang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. So in other words, faith, true faith, comes with obedience. Saving faith comes with obedience. Ngayon, ang tanong, how do we obey? Paano tayo susunod? Sabi natin sa una, pag ginawa natin ang lahat ng mga bagay na ipinag-utos, this is correct. Pero tandaan po natin, may mga bagay na mahalaga sa ating pagsunod. Kahit di pa natin alam specific and generic authority, kahit di natin alam yun, ito'y tinuturo ng Biblia. Kahit di pa natin bigyan ng pangalan, ito'y tinuturo ng Biblia. Ito gusto nating patunayan. Kasi sinasabi ng iba, invento lang daw natin yon, yung specific, generic authority. Hindi invento yon. Yun talaga ang makikita nating kalikasan ng pagsunod. In other words, may mga bagay na mahalaga sa ating pagsunod, things that are essential in our obedience. Ang isang example that we're going to use na gagamitin natin ay si Noah. Napakagandang halimbawa. Kuminsan yung mga kapatid nating liberal, tinatawag tayong Go Forward Church. Dahil palagi natin ginagawa itong halimbawa ito, dapat lang. Sapagkat ang mga bagay na sulat ng una ay sulat para sa ating katututo. Romans 15 verse 4. Ang example ng tunay na pagsunod. Basahin po natin. Si Noah, ang sabi ng Diyos, may mga bagay na mahalaga sa kanyang pagsunod. Things essential to his obedience. Ano yun? Number 1. Anong kahoy ang kanyang gagamitin? Sa verse 14 ng Genesis chapter 6, make an ark of gopher wood. Sa Tagalog, gawa ka ng isang daong na yari sa kahoy na gopher. Yung nasabi ng Diyos kay Noah. That's very essential. Kailangan niyang gumamit ng gopher wood. Dahil yan ang pinag-utos ng Diyos sa kanya. So kahit hindi natin lamang specific generic authority, by common sense, ang sabihin ng Diyos gopher wood, yung ibang lahat ng ibang kahoy ay hindi nakasama doon dahil tinukoy niya ang gopher wood. Alam po niyo,
nung tayo mga maliliit pa lang, inuutosan tayo ng ating mga magulang. Pero yung mga bata, hindi mo na mautusan. Pero noon, ako'y maliit. Kahit na 5, 6 years old, nagtipunta na ako sa tindahan. Pag sinabi ng nanay ko, bumili ka ng Royal True Orange kanya. Bibili ko Royal True Orange. Hindi ko nasasabihin sa akin nanay, bawal ba yung Coke? Bawal ba yung Pepsi? Hindi sasabihin. Hindi ko natatanong yun. Bakit? Royal True Orange yung kanyang pinabibili. Ngayon, pag iba binili ko, mapapalo ka. Bakit? Hindi ka bumili ng kanyang pinag-uutos. Di ba common sense lang yun? Hindi ko maintindihan bakit yung ibang mga kapatid, hindi lang na maintindihan. Ito mga specific, generic, ito'y bahagi ng lengguwahe ng tao. Ano yung bata, naintindihan niya. Bakit yung malalaki, hindi nila maintindihan. So, sabihin, gumawa ka ng gopher wood, that's very essential. Nang gagamitin niyang kahoy ay gopher wood. Di ba? Yung measurement ng daong, the measurement of the ark, sa verse 15 ng Genesis chapter 6, gagawin mo ito sa ganitong paraan. So, there's a specific measurement. Sabi rin, hangaba ng sasakyan ay 300 siko, 350 cubits. 1 cubit is 1.5 feet. So, kung multiply mo yan ng 1.5, yan ay maging 450 feet. So, mahaba po yan. Hindi ito malaki, hindi ito maliit na bangka. Ito'y barko. Ang luwang ay 50 siko o 75 feet. The width is 75 feet. At ang taas o yung height ay 30 siko, 45 feet. Mataas. Malaking barko. So that's essential sa kanyang pagsunod. Na sundin niya yung measurement na sinabi ng Diyos. And then there's a design. A specific design. Sa verse 16, gagawa ka ng isang bintana sa sasakyan, isang bintana lang, at tapusin mo ito ng isang siko sa dakong itaas, kung nasaan pa yung bintana. Ilalagay mo ang pintuan ng sasakyan sa kanyang tagiliran, gagawin mo ito na may una, ikalawa, at ikatlong palapag. So, mayroon design yung sinabi ng Diyos sa kanya. So, yun ay essential sa kanyang pagsunod. Kailangan niyang sundin yung disenyong yun, di ba? Sapagkat yun ang pinag-utos ng Diyos sa kanya. Pangapat, yung mga hayop sa loob ng ark. Mayroon din specificong iutos ang Diyos sa kanya. Tingnan nyo. Sa 6:19, verse 20. Sa bawat nambubuhay sa lahat ng laman, ay magsasakay ka sa loob ng taong na 2 sa bawat uri upang maingatan silang buhay na kasama mo. Dapat ilalaki at babae ang mga ito. So, ang opinion ko, dito namatay mga dinosaur. Kasi hindi sila kasi sa daong. So, mamatay sila sa baha, di ba? Sa mga ibon ayon sa kanilang uri, sa mga hayop ayon sa kanilang uri, sa bawat gumagapang sa lupa ayon sa kanilang uri, 2 sa bawat uri, sasama mo upang ang mga iyon ay mananatiling buhay. So, pair by pair, bawat hayop at mga hayop. Ibon at hayop, makita natin. Hindi kasama isda, hindi naman mamamatay isda sa baha. Common sense, kuminsan. Sa Genesis 7 verse 2, verse 3, mayroon pang detalye na hindi sinabi dun sa Genesis chapter 6 verse 19 verse 20. Kumuha ka ng tigpipito sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at 2 sa mga hayop na hindi malinis, lalaki at babae. Later on sa Leviticus chapter 13, kung nagkakamali, binanggit rito ang malinis at maraming mga hayop. Sa mga Hudyo, under the law of Moses, ang makakain lang nila ay yung mga lilinis na hayop. Yung maraming hayop, hindi lang kakainin nyo. Hindi natin lang bakit mas maraming pares yung malilinis na hayop. Maaaring magiging mas madaling mamatay, hindi natin alam. Gawa ka ng tigpipitungo sa mga ibon sa impapawid, lalaki at babae, pagpanatiling buhay, kailang uri sa ibabaw ng lupa. Lahat ng mga bagay na ito, na sinabi ng Diyos kay Noe, yung kahoy, yung sukat, yung disenyo, yung mga hayop sa loob ng ark, ito'y mahalaga sa kanyang pagsunod. At yun ang ginawa exactly ni Noe. Dito sa Genesis 6 verse 22, ngayon ang ginawa ni Noe. Ginawa niya ang ayon sa lahat ng inutos sa kanya ng Diyos. So tama yung definition natin sa una.
Ang obedience ay pagsunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. Sa Genesis 7 verse 5, at ginawa ni Noe ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Panginoon. Si Noe ba'y gumawa ng kanyang sariling disenyo? Hindi. Si Noe ba'y gumawa ng sarili niyang sukat? Hindi rin. Si Noe ba'y pumili ng ibang kahoy? Hindi rin. Kung anong sinabi ng Diyos, yun mismo ang ginawa ni Noe. Noah did not change anything that God commanded him. Wala siyang binago sa mga bagay na ipinagutos sa kanya ng Diyos. Hindi siya gumawa ng mga bagay na hindi sinabi ng Diyos. Bakit kasi hindi naintindihan ng mga kapatid yun? Very simple and commonsensical. Hindi mo pwedeng sumusunod ka sa Diyos sa mga bagay na hindi sinabi ng Diyos. Tignan niya, si Noah, anong ginawa niya? Lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Hindi ko maliwanag po yan. Kaya kung nag-aaral tayo sa Biblia, from Old Testament up to the Book of Revelation, makikita natin lahat yan. Hindi ka naman dinadjudge yung ibang mga kapatid. Baka naman di sila nag-aaral. Kaya di nila intindihan itong mga bagay. Napakasimpleng maunawaan. Kung binabasa lang natin ng Biblia. Sino, wala siyang pinalitan. Pero, may mga bagay na ginawa ni Noah na nagkataon upang magawa niya ang kalooban ng Diyos. These things are incidental. Ito yung mga bagay na hindi sinabi sa kanya ng Diyos. Pero gagamitin niya sa kanyang pagsunod sa Diyos. Ano yun? Yung mga kagamitan na ginamit ni Noe. Walang sinabing Diyos. Walang sinabing gumawa ka ng palakol, gumamit ka ng martilyo. Walang sinabing Diyos. So in other words, yun yung nagkataon lang kung anong gagamitin ni Noah ng mga kasangkapan o tools para gawin niya yung ark. Yun yung decision ni Noah. Kung paano niya gagawin yung ark, kung anong gagamitin niyang kagamitan. Walang sinabing Diyos, di ba? Ano nakikita natin dito? Gumawa ka ng gaong. May mga bagay na tinukoy ang Diyos. Yung kahoy, yung sukat, yung design, at yung mga hayop na dadalhin sa loob. Sinabi mo ng Diyos kung anong gagamitin niyang kasangkapan. Hindi. So binigyan niya ng kalayaan si Noe na gumamit ng mga bagay na kailangan niya para gawin niya yung mga bagay na ipinagutos sa kanya ng Diyos. So meron siyang kalayaan doon. So dito natin makikita yung specific generic authority. Specific doon sa kahoy, doon sa sukat, doon sa disenyo, doon sa mga hayop na dalhin sa loob, pero generic kung paano niya nagagawin. In other words, kung anong gagamitin niyang kasangkapan. So kung anong gamitin ni Noe kasangkapan, wala siyang kasalanan sa Diyos. Bakit? Binigyan siya ng kalayaan sa mga bagay na yun. So dito ba, di ba nakikita natin dito ang generic at specific authority? Sinabi ba ng Diyos yung mga incidental kung paano niya kukunin yung mga hayop? Wala sinabing Diyos. So bahala si Noah kung paano niya kukunin yung mga hayop, dadalhin niya sa abdaong. Hindi sinabi ng Diyos. Hindi mo. So meron siyang kalayaan kung paano niya gagawin niyo. Di ba, pag nagbabasa tayo, nakikita mo yan sa iyong kaisipan. So pag pinag-iisipan natin, yan ay pupunta sa ating kaisipan. Sinabi ng Diyos, yung particular, yung kahoy, yung measurement, yung design, at yung mga hayop sa loob. Pero hindi sinabi ng Diyos kay Noe kung anong gagamitin niya kasangkapan at kung paano niya dadalhin yung mga hayop sa loob ng ark. So nakikita niyo yung generic and specific authority doon, di ba? So sa pagsunod po natin, mayroong mga tinukoy ang Diyos na dapat talaga natin gawin. Yun ang essential things in obedience. Pero may mga bagay, binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos para gawin natin yung mga bagay na ipinagutos sa atin ng Diyos. Yan ang mga bagay na nagkataon lang o incidentals. Nagbabago yun. Nakikita natin. Pero yung dapat natin gawin, hindi nagbabago yun. Pagtumun pa tayo ng isang halimbawa. Yung halimbawa ni Noe o ni Moises na gawin yung tabernacle. Ganon din, katulad ni Noe. May pinakitang anyo, pattern ng Diyos sa bundok kung paano niya gagawin yung tabernacle, hindi binago ni Moises yun. Ginawa niya exactly kung ano ang pinakita sa kanya ng Diyos. Wala siyang binago doon.
Papansinin po natin. Sa Exodus 40 verse 16, gayon nga ang ginawa ni Moises, ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon sa kanya, gayon ang kanyang ginawa. Wala siyang binago. Dito po sa Hebrews 8:5, nung ito'y ulitin sa New Testament, sila'y naglilingkod sa anyo at anino ng makalangit na sanktuaryo, sapagkat si Moises ay binalaan ng Diyos nang malapit na niyang itayo ang tabernakulo, tiyakin mo na iyong gagawin ang lahat ng mga bagay ayon sa huwarang pinakita sa iyo sa bundok. Maganda yung salin na ito. Doon po sa lumang Tagalog, ayon sa anyo. Pero dito, ayon sa huwarang pinakita sa inyo. Sa English, according to the pattern shown to you in the mountain. Ganyan. Pattern, huwaran, ganyan. Katulad ni Noe. Pero, paano niya ginawa yun? Malaya si Moises kung anong gagamitin niyang kasangkapan upang itayo niya yung sanctuary o yung tabernacle. So, doon may specific at merong generic. So, mahalaga po mga kapatid, para hindi tayo magkakamali, you must be able to distinguish what are the essentials that we need to do in obeying God, and the incidentals in obeying the will of God. Yung mga bagay na nagkataon lang sa ating pagsunod sa Diyos. Sana intindihan po natin, no? Yung essentials, yun talaga yung datong gawin. Yung incidentals, yun ang mga bagay na gagawin mo para magawa mo yung dapat mong gawin. Para maging maliwanag, tumingin po tayo ng halimbawa sa New Testament worship. Sinabi sa atin kung ano ang ating gagawin. Those are essentials. Kung ano ang ating gagawin. Sing, sa Ephesians 5:19, basahin po natin para maging maliwanag po sa atin yung na tayo po yung nag-assume lang. Ano po? Ephesians 5:19, basahin po natin itong ating bababasa. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Singing, kanya. Sing. So yun po ay essential. Kailangan tayong umawit. We need to pray. Yung pong mga naunang nabautismohan sa araw ng Pentecost, sila ay sumamba na may panalangin. This is Acts chapter 2 verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in breaking of bread and in prayers. So kailangan tayong manalangin. May tinatawag Lord's Supper, o yung pong pag-aalaala sa kamatayan ng ating Panginoon, na kuminsan tinatawag na breaking of bread, kuminsan Lord's Supper, kuminsan ay communion. Sa Acts chapter 20 verse 7, ito ang sinasabi. Basahin natin. Ginawa yun. Now on the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued his message until midnight. So meron pong observance of the Lord's Supper. At merong pangangarap. Sabi, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Acts chapter 2 verse 42. This is 20 verse 7, si Apostle Paul ay nangaral hanggang sa ating gabi kanya. At meron ding pagbibigay o abuluyan o ambagan sa giving. 1 Corinthians chapter, may siya na bang tamang gamitin, abuluyan o ambagan? Mas maganda yung ambagan siya. May siya, abuluyan. Sa patay po yan. 1 Corinthians 16 verse 1 and 2. Now concerning the collection for the saints, I have given orders to the church of Galatia, so you must do also. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as you may prosper, that there be no collections when I come. So yun po limang bagay na mahalaga sa ating pagsamba. Pag sumamba tayo, yun lang gagawin natin. Ano yan? Mawit, manalangin, observance of the Lord's Supper, mangaral, at magabuloy. Yun lang dapat natin gawin. Ano yung incidentals? Alam po niyo, ito yung ginawa ninyo sa panahon ng unang siglo at sa lahat ng panahon na may mga Kristiyano. Yun lang ginawa, sing, pray, Lord's Supper, act, preach, and give. Yun ang ginawa nila. Pero iba-ibang paraan ng pagganap.
Hindi naman ibig sabihin na kung paano ginawa noong unang panahon ng mga alagad, yung pag-aawitan nila, hindi yung gagawin nating aawitan. Ang mahalaga, aawit ka. Ang mahalaga, manalangin ka. Ang mahalaga, observe yung Lord's Supper. Mahalaga mangaral at magbigay. What are the incidentals? Pag tayo maawit, how we sing is incidental. Yun po ang ating kasalukuyang paraan ng pag-aawit. That's the Western style of singing. Merong rhyme, may harmony. Yun ay Western style ng singing. Yun ay ang Western style ng pag-aawit. Pag pumunta ka sa India, iba kailang paraan ng pag-aawit. But yun pa rin ay pag-aawit. In other words, kung aawit ang mga Indian, Christian sa paraan ng kailang pag-aawit, na inaawit nila yung mensahe ng katotohanan, that's still singing. Pag ginamit natin ng pag-aawit ang Western style, that's still singing. Pag ginamit natin melody lang o soprano, we are still singing. Pag ginamit natin four-part harmony, we are still singing. So, paano na tayo aawit is incidental. Di mahalaga sa Diyos yun. Ang mahalaga tayo maawit. The manner we sing today is Western style of singing. The apostles and the first century Christians may have sung differently from us. Yung paraan ng pag-aawit nila iba sa atin, pero umaawit pa rin sila. Katulad ng ating pag-aawit. So, whether we sing in the style of the first century o tayo maawit modern style, we are still singing. Di ba? Nakikita ba natin yun? Kung gusto na gayahin yung pag-awit nila sa first century, di mo natin alam paano sila umawit. Paraan, usually mga Hudyo. So mas probably yung paraan nila ng pagsamba ng Old Testament, yun ang paraan nila. Singing Psalms. Maaaring ganon. So iba ang ating paraan ng pag-awit ngayon. Pag inawit natin, Hallelujah, Praise Jehovah, yun ay song. Pag inawit natin in a Western style. Pero umawit pa rin tayo. Di ba? Makikita rin natin, essential kung anong ating aawitin. Psalms, hymns, and spiritual songs. Those are essential. Yung dapat nating awitin. Can we sing rock songs in worship? Hindi. Yun ay lumalabag doon sa spirito ng mga awit na ating dapat awitin. So yun po yung violation. Kasama ba instrumental music? That's a violation. Dahil kailangan lang tayong umawit. So dito sa pag-aawit, merong essentials na dapat nating gawin sa ating pag-aawit, pero may nagkataon sa ating pag-aawit. Yung paraan ng ating pagkanta ay incidental lang yon. Yung pagkakaroon natin ng song leader, incidental lang yon. Yung paggamit natin ng songbook, incidental yun. In other words, kahit walang songbook, kahit walang song leader, pwede kang umawit. So yung makikita niyo yung essential at incidental sa ating pag-awit. How about the Lord's Supper? What are essentials? Unleavened bread and grape juice. The elements that we need to use during the Lord's Supper are specified. Sa Matthew 26, katulad ni Noe, katulad ni Moises, sinabi sa atin ng Diyos kung ano ating gagamitin. Sa Matthew chapter 26, basahin po natin, dito po sa verse 26 to verse 30, and as they were eating, Jesus took bread, blessed, and broke it, and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." So mayroong kinain nila yung tinapay na walang levadura. And then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom." So alam po natin ang leavened bread and grape juice. Ang tanong, those are the essentials. Kailangan ang leavened bread at grape juice. Question, do we need to eat the same kind of unleavened bread Jesus and His disciples ate at the Passover? Hindi natin lang anong klaseng tinapay yun. Kasi unleavened bread, pero yun ang ginagamit ng mga Hudyo. So meron tayong unleavened bread na iba doon sa ginagamit nila. That's incidental. Basta unleavened bread. That's the point. Kung naman klaseng unleavened bread, doesn't matter. Basta ito unleavened bread.
Kung yung unleavened, incidental yun kung anong klaseng unleavened bread. Basta yung essential, unleavened bread. Grape juice. O kaya yung cup na ginamit nila. Do we need to use the same cups they used? Wala pang plastic no, baka metal yun, may mahal yan. Hindi. Kahit anong klaseng lalagyan, pwede natin gamitin. That's incidental kung ano po yung lalagyan. Basta, pwede mo pang inuman. Yung grape juice, yun incidental po yun. Pero, kahit ano pang klaseng leavened bread, basta leavened bread na kinain, sumusunod tayo sa Lord's Supper. O kahit anong klaseng lalagyan ang gamitin natin na iba doon sa kinain, susunod pa rin tayo sa Lord's Supper. Basta ito'y grape juice, unleavened bread, that's it. Hindi nakikita po natin yung mahalaga at nagkataon lang. At tapos, saan natin gaganapin yung Lord's Supper? Ito pong bagay na ito, yung sa kailan natin gaganapin yung Lord's Supper, hindi man to issue no. It is very obvious. Ito'y ginagawa pagka nagkakatipon ang mga kapatid sa isang local church. Pag nagkakatipon sila. Sa 1 Corinthians chapter 11, verse 18, ito yung essential, mga kapatid. This is essential. Ito yung dapat natin gawin. Sa 11:18, basahin natin. For first of all, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you, and in part I believe it. When you come together as a church. That's the verse 20. Therefore, when you come together in one place, it is not with the Lord's Supper. So, kailan ginaganap? Saan ginaganap ang Lord's Supper? Pagka nagkakatipon ng mga kapatid sa isang lugar as a church, doon ginaganap ang Lord's Supper. So, kailangan sila nagkakatipon sa isang lugar. That's essential. Ano klaseng lugar? That's incidental. Hindi na mahalaga yung klaseng lugar. Kasi importante, sila nagkakatipon sa isang lugar. That's the essential. Ano yung incidental? Nagkataon. Kung saan sila nagkakatipon. For instance, Acts chapter 2, verse 46, yung mga unang-unang mga Kristiyano, sila ay nagkakatipon sa templo sa Jerusalem. Tapos, meron tayong mababasa sa Romans 16, verse 3, greet Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus, who risk their own necks for my life, to whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Likewise, greet the church that is in their house. So, merong church na nagtitipon sa bahay ni Priscilla at ni Aquila. So, yung lugar kung saan natin gaganapin yung Lord's Supper is incidental. Ang mahalaga, gaganapin natin pagka nagkakatipon yung mga kapatid sa isang local church, sa isang lugar, kanya. Yun ang mahalaga. Doon po sa Acts 20 verse 8, sila nagkakatipon sa isang mataas, upper room. Sa Acts 20 verse 8, there were many lamps in the upper room where we were gathered together. So yun po ay nagkataon lang na doon sila nagkatipon. So, saan ang authority ng church building? Doon sa incidental. Sabihin, yun ay isang expedient. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos kung saan tayo magkakatipon. So you may build a building, may you rent a place, sa isang bahay. Yun ang mga bagay na incidental. Hindi natin ibinabahin yun. No? Kailangan church building, hindi. Wala tayong karapatan doon. Kung saan gusto magkatipon ng mga kapatid, to observe the Lord's Supper, that's their business. Sa Angeles City Southside Church of Christ, meron kong church building. Sa ibang mga churches, wala silang church building. Extension lang ng bahay ng isang kapatid. Okay. Dahil yung place to gather is incidental, what is essential? They have to gather together in one place. Yan ang mahalaga sa ating kaisipan nyo. Paano na didistribute yung bread at grape juice is incidental. Kung anong klaseng plate ang gagamitin, that's incidental. Pwede gumamit ng plastic, pwede gumamit ng pinggan, that's incidental. Kung paano didistribute yung grape juice at saka yung unleavened bread, that's incidental. Bahala yung paraan natin. Hindi sinabi sa atin ng Diyos. So magkakaiba-iba tayo ng paraan,
Pero isa lang ang ating ginagawa. We are eating the unleavened bread and drinking the grape juice. Di ba? Yung order of worship, iba-iba yan. Na wala naman tayong mababasa kung anong mauna itong mahuhuli. So, iba-iba yung mga churches yan. Yung order ng worship. Pero taglimang bagay pa rin ang ating ginagawa. Kailangan gawin. Sing, pray, teach, observe the Lord's Supper, and give. Di ganun pa rin. Kahit ano pa pagkaayos noon, walang halaga sa Diyos. What's the violation? If you use bread and water, gumawa ka ng leavened bread at tubig, katulad ginagawa ng mga Mormons, that's a violation. Pag ginawa natin ang Lord's Supper any day during the week, that's a violation of the first day of the week. Command, di ba? O observing the Lord's Supper online, katulad ginagawa ng ibang churches ngayon, that's a violation. Or ginagawa ng bawat pamilya sa kanilang sariling bahay ang Lord's Supper, that's a violation. Kaya kailangan kayo magkatipon sa isang lugar. That's the essential, di ba? Kung naintindihan lang natin yung hindi pa tayo magkakagulo. It's very simple and commonsensical kung tutuusin. Pipilit mo, pwedeng gawin sa bahay-bahay yan. Saan mo nakikita yung mababasa? Wala naman tayong mababasa ng gano'n. Ang mababasa natin, magkatipon tayo sa isang lugar bilang isang local church. Very simple, di ba? Giving, what is essential? Sinabi sa 1 Corinthians chapter 16, verse 1, verse 2, now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the church of Galatia, so you must do also. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. So ano yung essential? First day of the week, bawat siya magbigay ayon sa kanyang giniginhawa. 2 Corinthians 9:7, so let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Ano yung essential? Yun ang pinasya ng puso mo. Hindi ka napipilitan lang. Those are essential. Ano yung incidental? Paano natin kinokolekta yung pera during the assembly? That's incidental. Kami, meron kayong malaking basket. Yung iba, meron silang plate. Yung iba, meron bag. Na parang sa Katoliko, okay lang yun. Iba-ibang paraan natin, pero isa lang ating ginagawa. Nagbibigay lang tayo. So, meron tayong pagkakaiba doon sa paraan kung paano natin i-kolektaan yung pera. Pero ang ginagawa natin is still giving. That's the violation when we do not grow in our giving. Meron kang pinuntahan siya lugar, nagturo si Brother John Bautista, sabi niya, dapat tayo mabigis tamang paraan, may tumayo. Ibig mo sabihin, kanya, pag hindi ka nagbigay ng tama, ikay pupunta sa impyerno, kanya. Anong klaseng kaisip tanong yun, di ba? Meron tamang pagbibigay. Dapat natin sundin yung prinsipyo na yun. That's essential. Pag hindi mo sinunod yan, hindi ka maliligtas talaga. Hindi ko alam kung tinuturo ng iba yung tamang pagbibigay. Hindi ko alam. Pangangaral. What's essential? You preach the gospel. The whole counsel of God. In Acts chapter 20, verse 26, therefore I testify to you this day that I am innocent of the blood of all men. For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. Dapat ituro natin ang buong kapasyahan ng Diyos. Wala tayong nilalampasan. O yan doon si kapatid. Palaging absent yan. So hindi ko magtuturo sa tungkol sa attendance. Hindi mo ganoon. Kailangan kung ano nakakatulong, yun ang ating ituro. Sa Titus chapter 1 verse 5, for this reason I left you in Crete, that you should set in order the things that are lacking, and appoint elders in every city as I commanded you. Kung anong mga bagay na nagkukulang kanya. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Mangaral tayo kung yung nakikinig gusto makinig, mangaral tayo kung yung nakikinig ayaw makinig. Preach anyway, yun ang sabi sa atin. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 1 hanggang verse 2, and I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Anong tab niya? Ebanghelyo kanya. So what are the incidental in preaching? Yung mga ngaral.
It doesn't matter kung sino yung mangaral. In other words, hindi mahalaga kung sino yung mangaral. Ang mahalaga yung tinuturo niya. Dito sa Philippians chapter 1:15, kahit na yung mangaral ay hypocrite. Even if the preacher is hypocrite. Kung ituturo niya ay ang tama, na ipapangal pa rin yung katotohanan, di ba? Hindi ibig sabihin na hipokrito yung nangaral, hindi totoo yung ebanghelyo kung yung ebanghelyo yung pinangaral niya. Dito po sa Philippians chapter 1 verse 15, some indeed preach Christ even from envy and strife, and some also from goodwill. So dalawang klaseng layunin ng pangangaral. Totoo pa rin hanggang ngayon. May nangangaral lang dahil sa support. Totoo yun. Pero may nangangaral talaga dahil gusto nilang mangaral. The former preached Christ from selfish ambition. May mga, kahit na totoo pa rin yan, may mga gusto nilang sumikat, that sincerely supposing to add affliction to my change. But the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. Dalawang klaseng layunin. Pero ano sabi ni Pablo? What then? Only that in every way, whether in pretense, yung mga hypocrites, or in truth, Christ is preached. Christ in metonymy, yung ebanghelyo pinapangaral. And in this I rejoice, yes, and I will rejoice. What is essential is the gospel. What is the incidental? Is the preacher. Ano yung violation? If we preach any other gospel. Galatians chapter 1 verse 8. So nakikita natin yun. Yung preacher, mahalaga yan dahil siya expedient, ginagamit ng Diyos para may pangaral ng ebanghelyo. Yun lang, kanyang kahalagaan. Pero in other words, kahit sino pinangaral, kung ang katotohanan ay pinapangaral, that's it. That's the point. Dito sa 1 Corinthians chapter 3, ito sabi ni Apostle Paul, ano po? Ano ang bakit mayroong mga mangangaral? Anong kailang kahalagahan kanya? Ano yung kanilang kahalagahan? Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 5, who then is Paul and who is Apollos? But ministers or servants through whom you believed as the Lord gave to each one. Yun lang kahalagaan ng mangaral. Silang tagapagpalaganap ng ebanghelyo. Pero yung ebanghelyo ang mahalaga. The preacher is incidental. Huwag tayo magbigay na masyadong pagpapahalaga sa hindi naman pinapahalagaan sa ganung paraan. Sa bautismo, what are essential? The right message, the gospel. Preach the gospel, go into all the world and preach the gospel to every nation. He who believes and is baptized shall be saved. And he who doesn't believe shall be condemned. Ganyan. So ano yung mensahe? You have to preach the gospel. That's essential. They should hear. Yung nangangaral ay pinapangaral, kailangan silang makinig. That's essential. Bakit? Romans 10 verse 17. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kailangan silang sumampalataya. He who believes and is baptized shall be saved. Kailangan silang magsisi. Sa Acts 2:30, repent and let every one of you be baptized in the name of the Lord Jesus for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. So, kailangan silang mabautismohan. Ulitin lang natin, Acts 2:38, repent and let every one of you be baptized. Kailangan silang mabaptize. Ano yung incidental? Ano yung lugar? Yung may tubig. Kailangan mabautismo sa tubig . So, kailangan may tubig. So, dito sa Acts chapter 8, verse 36, verse 37, yung bating, naglalakbay sila patungong Ethiopia. At kasama niya si Philip. At tinaaralan niya yung bating. Nung nakarating siya sa dakong may tubig, so by necessary inference, ang bautismo siya tubig. Basahin natin. Now, as they went down the road, they came to some water, and the eunuch said, see, here is water. What hinders me from being baptized? Then Philip said, if you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe Jesus Christ is the Son of God. That binautismo ni Philip yung eunuch. Ano yung purpose? For the remission of sins. Acts 2:38. For salvation. Mark 16 verse 16. The 1 Peter chapter 3 verse 21. Ito po ang pinakamagandang salin na nakita ko sa talatang ito. Sa New American Standard Bible, 1995. Corresponding to that, baptism now saves you, not the removal of dirt
from the flesh, but an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. An appeal to God for a good conscience, for a pure conscience. Patawarin ang ating mga kasalanan kanya. Those are essentials sa bautismo. What are incidentals? The place where we are baptized. Kasi may mga kapatid, kailangan kayo sa ilog, kailangan sa dagat. Hindi kahit anong lugar na may tubig. Ano yung incidental? Yung magbabautismo. Kahit sino bang magbautismo sa'yo, hindi mahalaga. Ang trabaho lang naman ng bautismo, ilulubog ka sa tubig, ganyan. Kahit sino magbaptize sa atin, hindi magbabago yung kahalagahan ng bautismo. Ito yung para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Dito natin makikita, pag hindi mo nakita yan, magkakaroon ka ng problema. Meron nga. Hindi nakikita ng iba yan, kaya nagkaroon ng issue sa baptize, kailangan daw Kristiyano. Kung hindi nila naintindihan ang Biblia. That's the point. So, anong punto ng ating pag-aaral sa gabing ito? Tingnan nyo, kahit hindi mo alam yung specific, generic, kahit hindi mo alam yung mga pangalan na yun, makikita mo pa rin yung mga bagay na yan pag pinag-aralan natin ng Biblia. Nilitaw yun, kahit iba, hindi mo alam yung pangalan. Katulad lang niya ng umaawit ka, hindi mo alam, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Hindi mo alam yun, pero umaawit ka. Kahit hindi natin alam specific, generic, hindi mo alam pangalan na yan, makikita mo yun sa Biblia. That's the communication na binigay sa atin ng Diyos. That's a natural communication. Sabi ko nga, yung bata, utusan mo bumili ng Royal True Orange, naintindihan yung bibili niya. Hindi na kailangan sabihin ng nanay, huwag kang bumili ng Coke, huwag kang bumili ng gano'n. Batang maliit, naintindihan nila, bakit yung mga malalaki at may isip, hindi nila naintindihan. That's very ironic, mas marunong pa yung mga bata. Nakalungkot po yun, di ba? Pero kaya tayo nagkakaroon ng marami klaseng mga relihiyon ay sa mga bagay na yan. Hindi na tunay naintindihan ang Biblia. Hindi na naintindihan ang Biblia. So, we must be careful in binding things which God did not bind. Pagka binabind natin yung mga incidentals, we are becoming a legalist. But we must not allow things that God did not command. You become a liberal. Kaya mag-ingat po tayo. Kailangan nating pagsumikapan. Naunawain natin sa tamang paraan ang salita ng Diyos. Yan pong sinasabi sa atin ng Biblia. Doon po sa magandang mga salin na makikita natin, kahit sa Tagalog po, magandang salin sa Tagalog. 2 Timothy chapter 2 verse 15, makita natin. 2 Timothy 2:15, itong ang bagong salin po ng Tagalog na napakaganda. 2 Timothy 2:15, basahin natin. Ito ang ating mababasa. Nalit lang itong titik nitong Biblia. Sabi nito, pagsikapan mong umarap na subok sa Diyos, magagawang walang anumang dapat ikahiya, na gumagamit ng masto sa salita ng katotohanan kanya. Gumagamit ng masto sa salita ng katotohanan. Pagsikapan mo kanya. Pagsikapan. Pag hindi natin ginawa yan, talagang magkakagulo yung pagkaunawa mo sa salita ng Diyos. Yung pong binding and losing power, ito yung sa Diyos. At ito ang ginawa ng mga apostles. They bound things God has already bound, and they loose things that God has already loosed. Dito po sa New American Standard Bible, 1995, this is the best translation for this verse. Truly I say to you, whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. Hindi nang galing sa apostles yung authority, ito yung galing sa Diyos. Sana ito po ay makakatulong sa ating pag-aaral. It's a lesson in obedience. What is true obedience? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Tapos na po natin ang ating pag-aaral sa gabing ito, mga kapatid. Tingnan po natin ang mga bumati. God send, Sumagi, Algaba, good evening, brethren.
Soledad, Ugali, Banaw, ito po yung taga Ilocos Sur. Good evening, Brother Ken. Kada kayo amin nga kakabsat from Salcedo, Ilocos Sur. Nida Villamin, maayong gabi, Brother Lord, salunga, ug sa tanang naminaw, watching from Oroquieta City, Church of Christ. Ang sabi niya, magandang gabi, Brother Lord, salunga, at sa lahat ng nakikinig. Kanya. Meron tanong si Brother John, mamaya natin. Meron tayo nakaligtaan. Si Gillian Ler, good evening. Earl Gabriel Posh, good evening. Maureen Hipolito, good evening. Lolo Lordy, iba na ito batanda. Nakikinig po yung tatlong bata dyan, si Inara, si Mauro, at si Mara. Oljan Ocampo, taga Abu Dhabi, ano po. Si Jim Bautista, ito yung ating kaibigan at kapatid sa pananampalataya, kasama sa pakikipagbaka sa katotohanan, taga Briones Village, Church of Christ, Cabanatuan City. Carlos Abella, ito rin po yung ating matagal na kilala, taga lugar po ng South Cotabato, ano po. Naimbang Arabi Kapsat, Ilocano pala ito. Jude Sawal. Jude Sawal, may mga tanong si Jude Sawal. Vicente Kay, watching and listening. Ito po yung makakalal po dyan sa Sapang Palay, sa Manuyaw, nakalimutan ko na yung pangalan po, basta sa Sapang Palay. Tapos, Puro Amiri, Benjamin, Jim Bautista, Soledad, ayun po, nakikita na natin kanina. Unahin po natin itong tanong ni Brother Jim Bautista. Ang salitang church, kung ba sa 1 Corinthians 11, na kung saan ginaganap ang Lord Supper ay sa kaisipang local o universal. Hindi, sa kaisipang local po yan. Tandaan po natin, ito'y tumutukoy sa local church sa Corinth. Pero in a sense, ito yung ang Lord Supper ay utos sa universal sa kaisipan na ito inutos sa bawat Kristiyano. Pero ang tanong, saan ginaganap ng bawat Kristiyano Lord Supper? Doon sa local church kung saan sila kaanib. So when they gather together as a church, 1 Corinthians 11 verse 18, when you eat the Lord's Supper, you gather together in one place kanya. So di natin pwedeng observe bilang local church ang Lord's Supper sa iba't ibang bahay. That's a violation of the pattern. Tama yung po makita natin. I said that with all confidence. Tingnan po natin. Si Jude Sawal, hindi ko po kilala itong si Jude Sawal, first time nakinig. Sa pag-aasawa, importante ba nakasal bago may mangyari sa dalawang magkaroon? Kailangan magpakasal muna bago yung ginagawa. Ngayon, baliktad na eh. Nauna pa yung karwahe sa kabayo. Dapat nauna yung kabayo sa karwahe. Ano yung karwahe? Yun ang kasal. Hindi pwedeng nauna yung karwahe sa kabayo. Nauna na yung ginagawa yun bago pakasal. Kasalanan po yun. Why do you think Saul decided to spare King Agag? Mababasa natin yan sa talata. So, sa 1 Samuel chapter 15, hindi siya naging hari. Siya naging tagasunod. Dahil sinunod niya yung bayan. Dapat siya yung nauuna, pero siya yung sumunod sa bayan. Sa 1 Samuel chapter 15, basahin po natin. Po. Kung meron kayong Biblia, sumunod kayo. Yung tanong si Amiri, dapat basahin nyo ang ating mga basahin ngayon. Sa 1 Samuel chapter 15, ano po? Kasi kung nagtatanong po tayo, kailangan tayo makinig sa sagot. Kasi nagtatanong tayo eh. Sa 1 Samuel chapter 15, basahin natin, ano po? Dito po sa verse 15, nang tanungin siya ni Samuel sa verse 4, but Samuel said, what then is this bleating of the sheep in my ears and the lowing of the oxen which I hear? Bakit may mga hayop akong narinig sa Samuel? And Saul said, they have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and the oxen to sacrifice to the Lord your God, and the rest we have utterly destroyed. Dapat siya yung hari, alam niya utos ng Diyos, mapatayin lahat, walang ititira, tayo sumunod sa mga tao, kaya siya inalis ng Diyos bilang hari. Useless na yung hari na hindi namumuno, kundi sumusunod. Ayaw siya nagunta po natin, this how did Saul try to rationalize, sabi dahil sa mga tao kanya.
John 14 verse 23-24, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and we will come to them, make our home with them. Totoo yan. Pag sumunod tayo, nasa atin ng Diyos. Daming tanong na itong hammer na ito. If we call ourselves, interesado ito, if we call ourselves that we are children of God and claim to love God, do we demonstrate that love by obeying His commands? Can God truly count you as one of His children? Do we align our daily action with God's Word as an act of worship? Amen. Talagang gano'n. Pag tayo anak ng Diyos at sinabi natin tayo nagmamahal sa Diyos, kailangan tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga po yun ang pag-ibig sa Diyos. Sa 1 John chapter 4, iba ba, we love God. Hindi naman sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Gumagawa sila ng sarili nilang kalooban. Hindi pwede yun. Hindi ang pag-ibig sa Diyos. Sa 1 John chapter 5, kanya. For this, verse 3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. So, yung makita natin. Dahil po, nasagot natin to. Yung mga tanong, daming tanong ni Amir eh. Daming tanong. Tsaka ni Sawal. So, sana po nasagot natin na maayos sa mga tanong. Ha? Sana naintindihan po natin yung what is essential and what are incidentals. Mahalaga po yan para tunay tayo makasunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Maraming salamat sa mga tanong na ito at mga nagbumati. Si Vicente Kai, watching and listening, kanya. Inaano ko lang po yung mga nag-comment. Ano po? Okay. Ayos. Ito po mga nilagay lang po natin ng like yung mga nag-comments. Yung iba nakikinig na hindi lang po sila nagko-comment. Okay, salamat po mga kapatid, mga kaibigan. Today is the day of salvation. Tomorrow may be too late. There's danger and death in delay. Except God's saving grace. His life on the cross He has given. Oh, come while yet you may. He's earnestly pleading, oh, make no delay. Tomorrow may be too late. Today is the day of salvation. Tomorrow may be too late. The judgment day, brother, is coming. Prepare ye for that day. His pardon and mercy He offers. Obey while yet you may. He'll save you from sin and bring sweet peace within. Tomorrow may be too late. Today is the day of salvation. Tomorrow may be too late. A home up in heaven is waiting. Oh, make the start today. Repent and confess and be baptized. There is no other way. Give Jesus your life and thus walk in His way. Tomorrow may be too late. There is room in the kingdom of God, my brother, for the small things that you can do. Just a small kindly deed that may cheer another is the work God has planned for you. There is room in the kingdom, there's a place in the kingdom of God for you. There is room in the kingdom, there's a place, there's work that we all can do.
Just a cup of cold water in His name given. May the hope in some heart renew. Do not wait to be told, nor by sorrow driven to the work God has planned for you. There is room in the kingdom, there's a place in the kingdom of God for you. There is room in the kingdom, there's a place in the service, there is work that we all can do. There's a place in the service of God for workers who are loyal to Him and true. Can't you say to Him now, I will leave the shirkers and the work Thou hast planned I'll do. There is room in the kingdom, there's a place in the kingdom of God for you. There is room in the kingdom, there's a place in the service, there is work that we all can do. Let the beauty of Jesus be seen in me. All His wonderful passion and purity. May His Spirit divine all my being refine. Let the beauty of Jesus be seen in me. When your burden is heavy and hard to bear, when your neighbors refuse all your load to share, when you're feeling so blue, don't know just what to do, let the beauty of Jesus be seen in you. When somebody has been so unkind to you, some words spoken that pierces you through and through, think how He was beguiled, spat upon and reviled. Let the beauty of Jesus be seen in you. From the dawn of the morning to close of day, in example in peace and in all you say, lay your gifts at His feet, ever strive to keep sweet. Let the beauty of Jesus be seen in you. Amen. So maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pong panahon na ibinigay na makinig at manood po sa ating pag-aaral po dito sa Facebook Live. Sa next Monday na po, Lord willing, ang susunod po nating Facebook Live. So tulad po ng dati, tayo po ay manalangin para bago po tayo pasamantalang magkaiwalay. Ang banal, muli po kami ay buong pusong nagpapasalamat sa inyo sa biyayang ito na inyong binigay sa amin. Ang oras na kami magkasama-sama at pag-aralan po yung salita. Ama, sana po ay maunawaan namin ang tunay na pagsunod upang kami makasunod talaga sa inyo at magkaroon po kami ng kaligtasan pagdating po ng aming Panginoon na kami dadalhin sa langit sa aming walang hanggang tahanan at makasama ka namin sa walang hanggan kailan pa man. Ama, alam po namin na kami ay naging matuwid dahil sa inyong pagpapatawad sa amin, na may mga sandali ng kahinaan na kami nagkakamali o Diyos,
Patawarin po niyo kami, siya ay makasalanan. Nabigyan pa ninyo kami ng pagkakataon at naway may pakarang ibanghelyo sa lahat ng tao at mga pusong tatanggap sa inyong kaligtasan na binibigay. At ang mga bagay ito ay aming iningi sa dakilang pangalan ng Kristo. Amen. God bless. Ingat po tayo, mga kapatid at mga kaibigan.